Estudyante, ikaw ang tanging tagapagmana ng aming sekta. Ang pag-alis ng Unlucky Constitution ay hindi lang kapalaran ng aming sekta. Ito rin ang malaking pagsubok ng aming sekta. Kailangan mong mapropose sa iyong nobya. Sa loob ng 7 araw, kung hindi ang parusa ng langit, ay hindi namin kayang tiisin. Pinapakasalan ako ng master sa 2. Buti na lang gwapo ako. Master, magkakaroon na ba ng epekto ang Unlucky Constitution ni Junior Brother? Kaya't minamadali mo siyang paalisin sa bundok. Ngayon, narating na natin ang punto na kailangan na natin. Paalisin siya sa bundok. Kapag nag-umpisa na ang kanyang bad luck physique, sa pinakamagaan, mawawalan siya ng lahat ng lakas. Sa pinakamalala, mamamatay siya at mawawala ang kanyang daan. Higit pa riyan, masisira ang ating sekta. Grabe pala talaga. Arf, arf, arf. Hindi natin matatalo ang kalooban ng langit. Sana'y malampasan ng ating tsun. Ang pagsubok na ito. Bad luck physique. Paghuhukom ng langit. Matulog lang sa 2 babae, ayos na. Grabe naman ang chismis na yan. Su Kingsu. Zhao Yuhan. Su, naabutan na ba tayo ng mga yon? Mukhang naiwan na natin sila. Su, bumaba ka na. Ara na. Umalis ka na. Anong inaantay mo? Boss, di na gumagana tong sasakyan. Hawak-hawak ka pa. Bitiwan mo ako. Hoy, intindihin mo. Ako ang nagligtas sa kanya. Ano nang masama kung yakapin ko siya sandali? Maganda naman pala siya. Gago. Kaming hangin? Tol, magpakatalino ka. Umalis ka na ng kusa. Wala kang kinalaman dito. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Kuya, itong lalaking to, kami lang ang ginamit para pigilan ang sasakyan natin. Baka kakaiba to, di kaya? Sino ba talaga kayo? Magpapakilala kami. Galing kami sa Wang family ng Jiang City. Wala naman kaming ibang hangarin. Gusto lang ng amin yung master na makipag-date kay Su. Sana'y sumama siya sa amin. May fiant na ako. Hindi ako sasama kay Wang Shiji. Fiant. Ito ba yun? Ako'y isang monghe. Ventman, okay lang. Kung gusto niyo si Su, daanan muna niyo ako. Magaling ka sa away. Sige, ikaw na. Su, pasensya na, pero kailangan mong sumama sa amin ngayon. Ayaw naming manakit ng babae, umalis ka. Ano ng drama yan? Tumigil ka na. Di kita papansinin, babae ka naman. Pero yan lang ba ang kaya mo? Ha? Ang yabang mo. Panoorin mo. Unang araw ko pa lang sa labas ng bundok. Nakasalubong ko na kayo. Ito ang tadhana. Sumpain ka ng mga Diyos. Kalat ng langit, hatol ng lupa. Walang hanggan ang langit at lupa, hiramin ang kapangyarihan, sirain. Kapag sumpong ang katawang may malas, mawawala ang lakas. Mas malala, mamamatay, o kaya'y mawawasak ang sekta. Totoo pala ang sinabi ng matanda. Kuya, nagpapanggap to. Sirain mo siya. Katawang may malas. Mamamatay. Totoo pala lahat? Salamat sa tulong, Ginoo. Hindi na kailangan magpakasal, walang silbi matulog sa'yo.
Ano ba iniisip mo? Nagkakamali ka, eto 5 milyon. Mas walang silbi yun. Ano ang may silbi? Kailangan ko matulog sa aking nobya. Para mawala ang sumpa sa katawan ko. Wala akong oras magsayang ng salita. Hahanapin ko na nobya ko. Tandaan mo pangalan ko, babalikan kita. May sira ulo. Xiuming, Su, ito na ba ang hinahanap natin? Tao ng Mystic Gate, ang nobyo mo. siya nga. 20 taon na ang nakalipas para sa akin. Nagkasundo ang lolo at Mystic Gate. Kaya umunlad ang pamilyang Su. Naging isa sa 3 mayayamang pamilya sa Jiangsheng. May sakit siya ngayon, pinahanap ako para humingi ng tulong. Ginamit ko lahat ng koneksyon ng pamilya Su. Para hanapin si Xiuming. Opo. Maghanda ka ng pinakamagandang regalo. Su, balak mo ba? May sakit lolo ko, si Xiuming. Ang tanging pag-asa para gumaling siya. Hahanapin ko siya. Chu, dito na tayo. Alis na ako. Pinaghirapan kong ihatid ka. Wala ka bang ibibigay na pabuya? Ay naku. Sapat na ba to? Hindi kulang yan. Hindi na ako makapagpigil. Aray. Gago, gusto mong mamatay? Huwag magalit, bata ka pa, mainit ang ulo. Baka maagang tumirik. Kalokohan. Magdaldal ka, papatayin kita. Saan galing tong pahay na to? Bakit ka nandito? Bahay mo. Ikaw. Ang pangalan mo ay Zhao Yuhan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Magpapakilala ako, si Xiuming, ang iyong nobyo. Anong kalokohang nobyo? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniniwala ka bang pupunitin ko ang bibig mo? Nobyo. Naalala ko, ikaw ba yung mangkukulam? Ang estudyante ni Master Changting. Si Master Changking ang aking guro, pero itama ko. Ang matandang lalaki sa amin ay mula sa Xuanmen, matagal ng bihasa sa Mahika. Hindi ako yung sinasabi mong mangkukulam. Anong nangyayari? Chu, hindi mo alam. 20 taon na ang nakalipas. Ang negosyo ng pamilya Zhao ay nagkaroon ng krisis. Malapit nang mabangkarot, isang mangkukulam ang lumapit sa lolo ko. Sabi niya matutulungan niya ang pamilya Zhao na makabangon. Pero, ang kondisyon ay pagkatapos ng 20 taon, ako ay pakakasalan ang kanyang estudyante. Malamang ito yung tao sa harap natin. Ganun pala. Pero huwag kang mag-alala, Su, nalilito na ang lolo ko. Kaya niya ako ipinagkasundo. Hindi rin ako magpapakasal sa isang mahirap na pari. Huwag kang magsalita ng ganyan, maganda, ang pera ay karaniwang bagay. Hindi ko yon pinapansin. Kanina lang mababa ako ng bundok, hindi. Ay nagbigay sa akin ng 5 milyon, agad kong tinanggihan. 20 taon na ang nakalipas. Wala nang magawa ang lolo ko. Kaya naniwala siya sa isang anting-anting ng Feng Shui na mababago ang swerte ng pamilya Zhao. Kusa niya akong ipinagkasundo. Pero dahil personal kang pumunta, hindi na ako kailangang pumunta. Ibalik ko sa iyo ang anting-anting. Kanselado na ang kasunduan natin. Pagkansela ng kasal. Pwede rin kanselahin ang kasal. Sa itsura mo, wala rin akong interes sa'yo. Pero kailangan kong makipag-dual cultivation sa'yo. Ito sa akin. Sunod ko lang. Ano ang ibig sabihin ng dual cultivation? Ibig sabihin gusto kitang makipagtalik sa'yo. Makipagtalik sa iyo? Hindi, baliw ka ba? Siya ay babae ko. Ano ka ba? Okay lang, hindi ako naabala, ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Kundi tungkol sa 700 taong pamana ng Xuanmen. Akala mo ba natatakot ako, Zhao Yuhan? Katulad ng mangkukulam mong guro, mamamatay ka ba o hindi? Anong kinalaman ko diyan? Siyempre may kinalaman, hindi kayo tumutupad sa pangako. Tiyak na parurusahan ng langit. Sa oras na yon, ikaw, at ikaw kasama ang buong pamilya Zhao. Magkakasakit kayo. Malalagay sa peligro. Tatay, anong nangyari? Huwag mo akong takutin, tatay. Bilisan mo, kunin mo ang Feng Shui Jede na inaalay. Dinala ni Yuhan palihim. Pinakita sa Feng Shui Master. Tawagan mo na ang walang hiya na yan. Nakita mo rin ang nangyari sa kotse ng lalaking yon. Kung may utak ka, umalis ka na. Umalis ka. Baka ikaw ang magdusa. Dapat matulog lang, simple lang. Tinanggihan mo pa ako, pareho tayong magdudusa. Malubhang kahinatnan. Sana huwag kang magsisi. Sa susunod na buhay na lang. Sige na, mahal, huwag mo nang pansinin yon. Tuloy tayo.
Ha? Bakit ganito? Huwag kang magalit. Sa edad mo, mainit ang ulo. Baka maagang bumigay. Anong nangyari, Su? Yuhan, nagdugo ang lolo mo. Hinahanap niya. Ang Feng Shui Jade. Dalhin mo agad. Ano? Pagdating sa Zhao, hiniwalayan ka agad. Masamang pangitain yan. Kung sa suka hiniwalayan ulit, wala akong magagawa kundi pilitin. Bakit kayong dalawa? Nahanap din kita. Ginoong Chu, pasensya na sa nangyari. Sana mapatawad mo. Sinabi ko sa'yo, hahanapin kita pagkatapos. Huwag kang magmadali, may gagawin pa ako, alis na ako. Mas nagmamadali ako. Nasa panganib ang buhay ko. Sigurado ka bang buhay ang nakasalalay? May sakit ang lolo ko, ikaw lang ang makakapagligtas. Dahil miyembro ka ng Mystic Sect at ikaw ang aking. Ginagaya mo ako, ha? Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ano nang gagawin ninyo? May palabas. Sino to? Nagalit si Tsu. Chu, ibalik mo ang Feng Shui Jade namin. Ikaw ang humiwalay, ang Feng Shui Jade. Dapat ibalik. Kahit lumuhod ka at tawagin akong lolo. Hindi ko ibibigay. Putang ina, hindi mo tinanggap ang mabuting pakikitungo. Gusto mo na masama, di ba? Santukin niyo siya. Sabay-sabay kayo. Walang hanggan ang langit at lupa, hiramin ang kapangyarihan, butil ng balatong maging sundalo, magtipon. Parang ito yung Soybean Soldier Summoning mula sa Mystic Gates Heavenly Gang Arts. Ang galing. Hahamunin mo ako. Mga kapatid, sugod. Aray. Tigil. Anong nangyari? May kaya pala tong batang to. Lahat na tumba? Anong klaseng engkanto to? Engkanto. Ito ay tunay na espesyal na Kimen art. Soybean Soldier Summoning. Mystic Gate Arts, Jiming. Akala mo makukuha mo ako sa mga mumurahing trick na yan? Paano kita mapapasunod? Parang sa kanya? Kaya ba niya yon? Huwag kang magmalabis, batang lalaki. Aminado akong may kaya ka. Pero ang aming pamilyang Su ay isa sa 3 pinakamayayamang pamilya sa River City. Marami kaming mga bihasang espesyalista. Sinong matatakot sa'yo? Mumurahing trick. Subukan niyo tong mas malakas. Makapangyarihan at maliwanag, araw sa silangan, ipinahintulot ko ang spell na ito, alisin ang lahat ng kasamaan. Huwag kang lalapit. Chuming, ako ang iyong nobya. Babae pa ako, kayang-kaya mong saktan ako. Hindi ako mananakit ng babae. Ang sasaktan ko ay siya. Mali na ako. Nagkamali ako sa'yo, patawarin mo na ako. Ibigay ko sa'yo ang babaeng ito. Hindi na kita kakalabanin. Di ba gusto mong matulog kasama ko? Ngayon na tayo matutulog. Sandali lang. Siya ang sinasaktan ko ngayon. Basag. Basagin mo. Yan lang ang malaking trick mo. Papatayin kita ngayon, tong manggagaway. Manggagawe. Nagpapanggap ka lang para matulog ako sa'yo, di ba? Karapat dapat ka ba? Narito ako para mag-propose sa'yo. Mag-propose? Ginoong Chu, seryoso ako. Presidente Su, handa na ang siyang na antas ng Dory na ipinapaghanda niyo. Dahil ito, Unang antas, isang Lamborghini na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ikalawang antas, nagkakahalaga ng 50 milyon. Isang villa sa Cloutopolis, 3 patong na dote. Isang black gold na bank card na may 1 bilyong savings. 8 patong na dote, isang original na painting ni Tangbohu na nagkakahalaga ng 5 bilyon. 9 na patong na dote, isang hishi na nagkakahalaga ng 10 bilyon. ang siyang napatunggadotin na ito, ang kabuang halaga ay lampas sa 30 bilyon. Kung pakakasalan mo ako, lahat ito ay mapapasa iyo. Ginoong Chu, pakasalan mo na ang aming si General Manager Su. Ganda, ang mga ito ay mga material na bagay lamang. Sinabi ko nang pakakasalan kita. Pero ang problema, ako at siya at Yung. Hoy Chu, tumigil ka sa pagpapangga. Mga artista lang itong lahat para sa drama mo, di ba? Paalang magmukha kang mayaman. Chu, grabe ka talagang maglano para lang matulog ako. Nag-hire ka ng mga artista, bumili ng mga peking gamit, akala mo ba? Makakapagbago ka ng pagiging dukhang mangkukulam mo. Tumahimik kayo, kapag nakamali pa kayo ng salita, puputulin ko mga dila nyo. Peking gamit. Alam mo ba kung sino ako? Kakaiba, mukhang pamilyar. Sino ka ba? Nagkapanggap kang malaking tao. Palakas sa balon, makitid ang pananaw. Alam mo ba kung sino ang nakatayo sa harap mo? Siya ang panganay na anak ng pamilyang Su sa Jiangsheng. Si Su King Chu. Ano?
Ano? Ikaw yung bagong bituin sa negosyo ng Jiangcheng. Ang napakatakbo ng industriya ng pamilyang Su. Ang magandang CEO na si Su Qingzu. Naalala ko na. Nakita kita sa isang business party. Kaya pala pamilyar. Ngayong nakilala mo na si General Manager Su, bakit hindi ka humingi ng kawat? Malawak ang network ng pamilyang Su sa Jiangcheng. Pero akala mo bang mahina ang pamilyang Su? Tama, hindi rin madaling biruin ang pamilyang Zhao. Ikaw pala siya. Masaya ako ngayon kaya hayaan ko na kayo. Umalis na kayo. Ara na. Ikaw pala ang isa pang kasintahan ko. Grabe ang gulo, ngayon ko lang nalaman. Ngayong alam mo na, itatanong ko, gusto mo ba akong pakasalan? Ha? Anong ha? Ako si Su Qingzu. Mukha, pamilya o katawan. Alin ang hindi mas maganda kaysa uluhan? At marunong ako sa bahay at sa opisina, ang pinaka-importante. Marunong pa akong magpainit ng kama. Gusto mo bang pag-isipan? Hindi na kailangan pag-isipan. Kailan ka pwedeng magpainit ng kama? General Manager Su. Ano? Nagwawala na naman si Lolo. Sige, uuwi na ako. Ginoong Chu, ilang buwan na ang nakalipas. Bigla siyang nagkasakit ng kakaiba, minsan malinaw ang isip, minsan naman baliw. Sinabi niya na tanging mga tao mula sa Swanen lang ang makakapagligtas sa kanya. And Miss Chu, pakisagi po ang lolo ko. Emar Chu, tulungan niyo po kami. Pwede naman siyang iligtas, pero Sige, umalis na tayo. Ma, Kumusta ka na? kumusta na ang lolo ko? Lalong lumalala ang atake ng lolo mo nitong mga nakaang araw. Kung magkapatuloy ito ng ganito, baka hindi na siya magtagal. Ma, ito si Miss Chuming. Siya ang ipinagkasundo sa akin ng lolo ko. Ikaw ba ang estudyante ni Master Changting? Binata, pakiusap. Sagipin niyo ang aming lolo. tita, kalmahan niyo po muna. Susuriin ko muna ang kalagayan ni Lolo. Bilis. Kakaiba. Hindi ko mahanap ang pinagmumulan ng sakit. Baka may ibang dahilan. Binuksan ang Fire Eye Golden Pupil Technique. Ang lakas ng masamang hangin. Banyagang espiritu pala ang may gawa. Miss Chu, nahanap niyo na ba ang sakit ng lolo ko? Ang sakit ni Lolo Su ay hindi pangkaraniwan. Siya'y tinatablan ng masamang espiritu. May paraan ba para magamot ito? May paraan naman pero Anong masamang espiritu? Ulol ka. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, pupunitin ko ang bibig mo. Si Miss Chu na ito ay aking inanyayahan. Bilang panauhing pandangal upang gamutin ang lolo ko. Ikalang mo siya. Isang mangmang na parilang. Panauhing pandangal pa? Yan. Pinsan, ikaw naman, ay hinirang nakahalili ni Lolo. Naniniwala ka pa sa isang maloloko na makakapaggamot? Sa ganitong ugali mo, paano ka magiging karapat-dapat na presidente ng kumpanya? Su, sobra ka na. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kinjue, huwag kang maniwala sa sinasabi ng isang maloloko manggagaway. Ipapakilala ko sa'yo si Iyar Makangshan. Nakasama ko rito. Siya ay magaling na doktor mula sa Chia. At magaling na estudyante ni Lu Qingcheng. Espesyalista siya sa mga komplikadong sakit. Kapag si Iyarma ang gumamot, tiyak na gagaling si Lolo Su. Su, ilang dekada na akong nagpa-practice, lalo na sa mga sakit sa utak. Sigurado ka bang hahayaan mong guluhin ka ng batang yun? Alam kong magaling si Itema. Pero may tamang pagkakasunod-sunod ang lahat. Ako ang naunang nag-anyaya kay Miss Chu para tingnan ang lolo ko. Su Qingzu, alamin mo ang lugar mo. Kahit ikaw ang presidente ng Su Group, ngunit ako ang tunay na panganay na lalaki ng pamilya Su. Dito sa bahay na ito, ako ang masusunod. Paalisin mo na ang batang ito. ikaw ang masusunod. Ano ka ba? Batang walang galang. Ang baho ng sinasabi mo, baka naman nadudumi ka na sa salawal. Ikaw. Kakaiba, tanghali ng tanghali, wala naman akong kinain. Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan ko? Ang baho. Ang baho. Baka naman nadumi ka na. Mamaya na lang kita pag-uusapan. Doktor Ma, mauna na ako sa banyo. Ikaw muna ang mag-alaga sa lolo ko. Doktor Ma, tuloy po kayo. Doktor Ma, hindi mo pwedeng gawin yan. Kingsue, dapat mong sundin ang pinsan mo. Para rin naman yan sa ikabubuti ni Lolo Su. Kilalang kilala ang husay ni Dr. Ma sa Jiangcheng. Dapat kang maniwala sa kanya. Ilang dekada na akong nagsasanay, at ngayon ay natutunan ko na ang 13 kalayong ng pagbabalik ng buhay. May 80% pagkakataon akong magamot ang sakit ng matanda. Tanong ko lang, Ginoong Chu, anong paraan ang gagamitin mo para gamutin siya? Matanda. Ang galing naman, totoo ba yan? Ako, huwag mo na akong alalahanin. Ginoong Su, pinapayuhan kitang huwag magkamali. Baka maantala pa ang paggamot sa matanda. Sa pinakamainam na oras ng paggamot. Sage na, Inchu, hayaan muna nating subukan ni Dr. Ma kung sakaling hindi talaga kaya. Saka na lang si Ginoong Chu.
Ginoong Su, hindi kaya ta naniniwala sa akin. Ilang dekada na akong nagsasanay. Ang 13 karayom ng pagbabalik ng buhay ay hindi pa nabibigo. Kung ako ang unang gagamot at pagkatapos ay siya, kanino mapupunta ang kredito? Hindi kita kakalabanin. Ngunit huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Bagamat kahanga-hanga ang bisa ng 13 karayom ng pagbabalik ng buhay. Si Lolo Su ay sinasapian ng masamang espiritu, hindi ito ordinaryong sakit. Kung maglalagay ka ng karayom, tiyak na babalik sa iyo ang sumpa. Sa magaan, magkakaroon ka ng guni-guni. Sa malala, biglaan kang mamamatay. Ay, alam mo pala ang 13 karayom ng pagbabalik ng buhay. Hindi lang alam, kayang-kaya ko rin yan. Kalokohan. Nagpapanggap lang. Doktor Ma, kitang-kita naman na nagkukunwari lang itong batang ito. Huwag mo na siyang pansinin. Mag-umpisa ka na. Walang kabuluhan ang sinasabi niya. Maniwala ka o hindi, sana sa huli walang magsisisi. Kingsu, tingnan mo, gumaganda na ang kalagayan ni Lolo Su. Huwag kang magpakampante masyado. Lolo, Napakalakas na masamang espiritu. Akala ko ba si Maestro Ma ay mahilig sa ganito? Kung alam ko lang na ganyan ang suot mo, hindi na sana kita pinahirapan. Anong nangyayari? Lolo, Tatay, Lolo, tatay, kumusta ka na? Ginoong Chu, pakiusap, iligtas mo ang aking lolo. Tatay, ang matandang lalaki ay lubhang napasok ng masamang espiritu. Kung hindi agad gagamutin, baka kahit ang mga Diyos ay hindi na makapagligtas. Eh di gamutin mo na agad. Wala nang oras para magpaliwanag. Huwag kang mag-alala, ang iyong lolo ay magiging maayos at ligtas. Kalikasan at kalawakan, ang lahat ng masasamay umurong. Ang sining ng pagpapatahimik ng kaluluwa at pag-aalis ng sumpa. Basad. anong nangyari sa tunay na tao? Ang aking sining ng pagkontrol ng kaluluwa sa pamamagitan ng masamang espiritu ay nasira ng isang tao. Paano kaya? Mukhang ang ating plano ay kailangan ng isagawa ng maaga. Ano ang nangyari kanina? Doktor Ma, hiramin ko ang iyong mga karayom. Hayo na. 13 karayom ng pagbabalik ng buhay. Ito, paano ito nangyari? Ginoong Chu, ang aking lolo kumusta na siya? Ang sakit ng iyong lolo ay nalutas na. Magigising na siya sa lalong madaling panahon. Totoo ba? Tatay, Lolo, ano mang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Lolo, Ayos lang ako. Mabuti ang pakiramdam ko. Sino ang gumamot sa aking sakit? Lolo, ipakilala ko sa iyo si Chu Ming. Ginoong Chu, siya ang disipulo ni tunay na tao Changqing. Siya rin ang aking ipinagkaloob mong nobyo. Tatay, itong batang lalaking ito na nagngangalang Chuming. Siya ang gumamot sa iyo. Hindi ko akalain na ang disipulo ni tunay na tao, Changqing ay talagang napakagwapo. Talagang ang bayani ay lumalabas mula sa kabataan. Matandang Ginoo, labis po ang papuri ninyo. Ang pag-alok niyo ng inyong ako sa akin ay isang bagay na nararapat lamang. Ah, ikaw pala ang disipulo ng matandang salamangkero. Wanhay, anong pinagsasabi mo? Lolo, nilinlang ka ni Su Kingsu. Ang tunay na gumamot sa iyo ay si Dr. Makangshan. Subalit, ang batang ito ang kumuha ng kredito. Tama, Ginoong Su. Si Dr. Ma ang gumamot sa iyong sakit. At siya ay nagdusa ng malaking halaga para dito. Kayo nagkakalat ng kasinungalingan. Wanhay, sobrang labis na ang ginagawa mo. Wanhay, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre, hindi ako naniniwala. Tanungin mo si Natsu Xiao at Iyarma, masasabi ko. Lolo Su, si Iyarma ang gumamot sa iyo. Kayo nangangako. Ang mismong tao rito ay hindi nagsasalita. Anong pinangako mo? Kayo. Iyarma, ikaw ba ang gumamot sa akin? Tumango ka para aminin. Kapag natapos ito, bibigyan kita ng 5 milyon. Ako ba'y isang mapagkunwaring tao? Ang iyong 13 spring reviving needles ay kahanga-hanga. Pakitanong, ano ang relasyon ninyo? Sa aking guro na si Lu Qingcheng. Ang 13 Spring Reviving Needles ay isa sa mga natatanging kasanayan ng aming mystic sect. Tungkol naman kay Lu Qingcheng. Siya ay aking senior sister. Ah, Uncle Master, kayo pala ang maliit na junior brother. Na madalas banggitin ng aking guro. Pamangking mag-aaral na si Makangshan, bumabati sa Uncle Master. Matagal ko nang nahula ang estudyante ka ng aking senior sister. Sa iyong edad, maganda ang iyong cultivation. Ngunit ang iyong pananamit.
Malayo pa sa antas ng aking senior sister. Tama po ang Uncle Master. Pagsisikapan ko pa. Walang isang seryosong tao sa inyong bundok. Lolo Su, ang iyong sakit ay ginamot ng Ginoong Chu na ito. Wala itong kinalaman sa akin. Paalam. Su Xiao, dinala mo si Iyarma para gamutin ako. Salamat sa pag-isip, pero umalis ka na. Hayop ka. Hintayin mo ako. Lolo, ako ang nag-anyaya kay Su Xiao. Isasama ko siya palabas. Tumigil ka. Halika rito at lumuhod. Humingi ng tawad kay Ginoong Chu. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Papaluhodin mo ako? Humingi ng tawad sa batang ito? Atay, huwag kang magalit. Lolo, huwag mong saktan ang katawan sa galit. Ang aming pamilyang Su ay umunlad dahil sa biyaya ni Immortal Changking noon. Ikaw, walang kwentang bagay. Nanahas kang bastusin ang estudyante ng Immortal? Ang lakas ng loob mo. Ako, mabilis, lumuhod at humingi ng tawad. Paumanhin. Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Sinabi kong paumanhin. Kulang sa sinseridad ang iyong pagtingin. Hindi ko tinatanggap. Ikaw, Ano? Gusto mo pa akong saktan? gawin mo ang sinabi ni Ginoong Chu. Nangahas kang hamakin ako ng ganito. Hindi kita tatantanan. Hinamak mo ang aking nobya, babawi ako sa'yo. Ginoong Chu, kanina ay ako'y walang muwang. Patawarin ninyo ako. Huwag ninyo akong pansinin. Bakit pa kailangan? Sige, tumayo ka na. Ginoong Chu, hingi ako ng paumanhin sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Ginoong Chu, ganoon talaga ang pinsan ko. Huwag kayong magalit. Ayos lang, sa hinaharap tayo'y magiging pamilya na. Tawagin niyo na lang akong Chuming. Lolo, ngayon ay malinaw na ang inyong isip. Noong araw, kayo at ang aking guro ay nagkasundo sa kasalang ito. May bisa pa ba ito ngayon? May bisa. Siguradong may bisa. Nakikita kong hindi naman ayaw ni King Chu sa'yo. Bakit hindi bukas na lang ang engagement? Lolo, Bakit ngayon na lang kaya ang kasal? Ha, Natatakot akong hindi ko na mahintay. ganito ka ba kabilis, binata? Sige, pwede na rin. Akababa lang ni Chuming. King Chu bukas ay samahan mo si Chuming. Bumili ng ilang damit. Wow, ang gwapo. Manny Gesu, hindi ko inakalang ganito kaganda ang katawan ng manugang. kapag nagpalit ng damit, mukha talagang presentable. Mahal, kamusta? Bagay ba sa akin ang suot kong damit? Bagay, pero hindi pa tayo kasal. Huwag kang basta-basta tumawag. Anong kinakatakot? Malapit na tayong ikasal. Bakit ka nahiya? Bagaman magkakasal tayo, hindi pa tayo masyadong magkakilala. Bago ang kasal, kailangan kong obserbahan ka muna ng ilang panahon. Kailangan pang obserbahan. Kung magpapatuloy ang obserbasyon, mawawalan na ako ng buhay. Si Ate pala. Manugang, anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Bigla akong sumakit ang tiyan. Ayos lang. Pupunta na lang ako sa banyo mag-isa. Munting kapatid, matagal na tayong hindi nakita. Ate, ikaw nga talaga. Ate, ilang taon ka nang bumaba, hindi kita nakita. Sobrang miss na kita. Walang hiya ka. Talaga bang namimiss mo si Ate? O gusto mo lang manghimas kay Ate? Ate, huwag mo na akong kurutin. Siyempre namimiss kita, huwag kang magkamali. Sige na. Naniniwala na si Ate sa'yo. Alam kong mabait talaga si Ate sa akin. Paano mo nga pala nalaman na nandito ako? Nabanggit kasi ni Makang Shan tungkol sa'yo. Kaya dali-dali akong pumunta rito. Ang porma mo sa suite na to. Ang ganda naman. Si Ate, yung suot mo. Patingin nga. Ate, sabi mo suot mo to, di ba parang sa daan lang? Nahiya tuloy ako. Buisit ka. Servidora, Sir, kamusta? Ano kung may tutulong ko sa inyo? umanap ka na magagandang wedding gown para sa babi ko. Bilisan mo. Su Xiao, biglang may problema sa negosyo ng pamilya ko. Sana matulungan mo ako. Huwag kang mag-alala, babi. Ang problema ko rin yan, si Chu Chanhua. Papadalahan ko ng pera ang butler mo mamaya. Talaga. Salamat, Su Xiao.
Sila pala yun. Nga pala, may isa pang bagay, Junior. Ano yon? Nandito rin sa Jiangcheng si third sister Luli. At siya pa ang rina sa ilalim ng lupa. Sinabihan ko na siya na pupunta ka rito. Nandito rin si third sister sa Jiangcheng. Ang tagal na namin hindi nakita. Namimiss ko na siya. Anong nangyari? Uwi na ako agad. Junior, may emergency sa ospital. Uwi muna ako. Nga pala, baka dumating si third sister sa'yo anytime. Huwag mong kalimutan. Ah, kayo pala. Anong gusto niyo? Su, sigurado ka bang lalaban ka sa pamilya Su? Malakas man ang pamilya Su. Hindi mahina ang pamilya Su. Tama, kayong dalawang bruha. Nagpahiya kayo sa amin ni Tsushao. Ngayon, babayaran niyo. Di kayo makakatakas. Sige, atakihin. MSU, takbo na. Hanapin mo si Mister. Ako bahala sa kanila. Wala kayong takas. Ako ang pangalawang anak ng pamilya Su. Akala nyo mahina ako. Hindi ako tapos sabihin sa inyo, nakahanap na ako ng eksperto. Iniisip ko pa kung saan hahanapin yung gago. Pero dito ko pala kayo makikita. Kayong dalawang bruha, dati. Gustong-gusto niyo yung lalaki, di ba? Kung ganoon kayo kababa. Hubarin niyo ang damit nila hanggang wala nang matira. Hayaan nating makita ng lahat ang itsura nila. Kung gusto mong galawin si Bosu, kailangan mong daanan muna ako. Sige. Sino ang may lakas ng loob galawin ang asawa ko? Gusto mo bang mamatay? Juming, Ikaw pala yung gago. Chu, ikaw na duwag. Sa wakas lumabas ka na rin. Hoy babae, alin sa mga mata mo ang nakakita sa akin ha? Nagtatago. Ang baho ng bibig mo, may regla ka ba? Gago, papatayin kita. Hinahanap ka namin, ikaw pa ang nagpakita. Patayin natin siya. CJ. Hanggang ngayon, marami pa rin kayong kalaban. Sige na. Lakas ng kalikasan, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Hypnosis. Gago. Bakit kayo tumigil? Tigilan nyo yan. Ang galing ng manugang. Huwag masyadong maingay. Sino ang malakas ng loob galawin siyang Master Tsu? Ayaw mo na bang mabuhay? Yung Master Tsu, anong nangyari sa'yo? Yung Master Tsu, sino ang nanakit sa'yo? Sabihin mo sa amin. Hindi namin siya palalampasin. Ang ina nyo, niloloko nyo ba ako? Nakakatawa talaga. Gago, gusto mo bang mamatay? Sanay ako sa profesional, hindi ako madaling matawa. Hindi lang hindi kumabilan. Tumahimik ka, gago. Ikaw ang may kaguluhan, sasabihin ko sa'yo. Malawang na makapalingan sila ng lupa. Siya ang aking kapatid sa dugo. Kahit na magaling ka, sa hap niya, kailangan mong lumuhod at magmakaawa. Tama. At ang Dark Knight King. Ang pinakamalakas na general ni Loli. Chu, may lakas ka bang makipag-away kayong Master Tsu? Mamamatay kayo. Narinig ko na si Hihu ay isang master na mandirigma, napakalakas. Naitayo niya ang record na natalo ang mahigit 100 tao. naku, ano ang gagawin natin? Gago, magaling ka diba? Huwag kang alis kung may lakas ka. Tatawag ako ng tulong. Juming. Si Hiwa kabilang sa mga master ng digma. Isa sa pinakamalakas. May libu-libong tauhan siya. Kahit ang pamilya Su ay kailangang magbigay galang sa kanya. Mas mabuti na huwag na lang siyang guluhin. Manugang, maging mapagpasensya. Huwag kang mahulog sa kanilang bitag. Ang pamamaraang pagigipit ni Sukianhua. Anong kinatatakutan mo? Wala ka bang backer? Tawagin mo na, tol. Tingnan natin kung anong magagawa niya sa akin. Manugang, Huwag kang mag-alala, isang master lang yan, hindi ako matatakot. Hoy, third senior sister. little junior brother, sabi ni second senior sister, nasa Jiangcheng ka na pala. Papunta na ako sa'yo, nagda-drive na ako. Senior sister, may nang-aapi sa akin, buti na lang darating ka. Ipagtanggol mo ako. Ano, may nang-aapi sa'yo sa Jiangcheng. Little junior brother, hindi makatarungan. Huwag kang matakot. Papunta na ako. Akala mo ikaw lang may backer. Ako rin, tol. Kahit sino pa backer mo, katatawanan lang yan sa harap ng kuya ko. Maliban na lang kung mahanap mo ang Nike na si Loli. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Paano na naman? Yung sinasabi mong Dory. Siya ang backer ko, papunta na siya rito. Ew, sinungaling ka. Nagsisinungaling ka ng walang paghahanda, di ba? Ang koni ng joke mo. Juming, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Ang pamilya ko ay isa sa 3 mayayamang angkan sa Jiangxing. Kahit si Hiwa pa ang dumating, hindi nila ako magagalaw. Manugang, nakakatakot si Hihu. Umalis ka muna. Anong kinakabahan kayo? Isang bully lang yan. Isang clone lang.
Ang lakas ng loob mong tawaging clone si Boss Hu. Boss Hu, itong lalaking ito ang api sa akin, at hindi kanya iginagalang. Sino ka? Ang lakas ng apok mo. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka ba aso lang ng senior sister ko? Ang kapal na mukha mo. Chu, mamamatay ka ngayon. Manugang, nababaliw ka na ba? Chuming, gusto mo bang mamatay? Boss Yu, ako ang eldest daughter ng Su family. Ako si Su King Su, ito ang aking fiancé. Hindi siya marunong magsalita, ako na ang humihingi ng paumanhin. Huwag mo siyang pansinin. Huwag kayong mag-alala, hindi niyo kailangang matakot sa taong ito. Hahaha, ang tagal na. Walang na nagsalita sa akin ng ganyan. Bigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, magbigay kayo ng 1 bilyon sa akin. At pairalin ko ang mga tauhan ko na gibahin kayo at pakainin sa aso. Ano, 1 bilyon? Sa maikling panahon, hindi makakapaglabas ng ganito kalaking pera ang aming pamilya. Ito ay tahasang panginikil. Ginaganso ka lang, anong magagawa mo? Kapag inaway mo si Hu, ganyan ang kahihinatnan. Naghahamon ka pa sa harap ni Hu, handa ka nang gawing patay at pakainin sa aso. Hoy, huwag masyadong mayabang, baka mamaya mapahiya ka. Masakit yan, ha? Mga kapatid, atake. Hu, may kakaiba tong batang to. Ikaw na kaya ang humara? May galing ka. Kapat dapat kang makipaglaban kay Hu. Kung gusto mong saktan ang manugang ko, daanan mo muna ako. Di naman gwapo tong lalaking to, pero swerte sa babae. Sayang lang, mamaya, ang 2 babaeng itim at puti, sa mga tropa ko na. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Isang hamak lang yan. Gusto mong saktan? Ang babae ko. Nandito ako. Daigin mo muna ako bago mo sila galawin. Gusto mong mamatay? Bibigyan kita. Golden Bell. Hu, okay ka lang? Okay lang. Batang to, di ko inakala. Na malakas ka pala. Tingnan natin kung ilang suntok ang kaya mo. Hu, anong nangyari sa'yo? Nabali ang kamay ko. Impossible. Grandmaster ako. Baka, Grandmaster ka? Grandmaster. Isang langgam lang. Katulad mo. Kaya kong daigin ang 100. Huwag kang mayabang, batang to. Sabihin ko sa'yo. Ang boss ko ay si Night Queen Wang Luoli. Kahit Grandmaster ka, wala kang laban sa kanya. At bukod pa riyan, si Hu ay may mahigit 1,000 tauhan. Hu, baka di mo pa alam itong manyakis na to. Kanina lang ay nagyabang na ang Night King ang backer niya. Ganon ba? Sank, papuntahin ang lahat ng tropa. Pagdating ng boss ko, tingnan natin kung magsasabi ka pa ng ganyan. Di na kailangan. Malapit na siyang dumating. Tama ka. Sapat na ang 1,000 kong tauhan. Hoy, papuntahin ang lahat sa New Year Mall. Huwag kang mag-alala. Nandito na ang lahat. Nasa labas ng mall. Sage, pumasok kayo. Mamamatay ako ngayon. Batang to, tapos ka na. Pasensya na. Malapit na rin dumating ang ate ko. Baka ikaw ang mapahamak. Mapahamak? Sa Jiangcheng. Wala pang taong kayang magpahamak sa akin. Maliban sa boss ko, ako ang hari ng Jiangcheng. Huy, kuya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Dumating din ang boss. Ang ganda ng langit sa Jiangcheng. Hey Hu, ang lakas ng loob mo. Senior sister. Hey Hu, o Hihu. Ang yabang mo. Boss, bakit ka nandito? Mal ba ito ng pamilya mo? Pwede kang pumunta, ako hindi. Hindi po yon ang ibig kong sabihin, boss. Hindi yon ang ibig mong sabihin. Eh ano ang ibig mong sabihin? Talagang hindi po yon ang ibig kong sabihin. Nang malang pahintulog ko, dinala mo ang 1,000 kapatid ng gulo sa mall. Hihu, o Hihu, meron ka ba talagang respeto sa akin bilang boss? Sa tingin ko, tama ang sinabi ng magandang ate na ito. Sobra na kayo, wala na talagang disiplina. Mister, huwag kang magsalita ng basta-basta. Hinisimbol ang identidad ng babaeng ito. Kung tinatawag siyang boss ni Hihu, siya na si Rina ng gabi na si Luoli. Tama, ayon sa alamat, biglang. Lumitaw si Luoli sa Jiangxing 3 taon na ang nakalipas, ilang buwan lang. Ang ginamit niya para pag-isahin ang ilalim ng mundo, kahit ang 3 Grandmaster. Ay hindi niya kalaban, hindi talaga kayang pantayan ni Heihu. Anong kinakatakot mo? Huwag kang magpanik, nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina? May backer din ako, kuya.
Boss, mali ako. Hindi ko dapat sinabi sa iyo. Dinala ko lang ang mga kapatid dito. Pero may dahilan ito. Tingnan mo ang mga taong ito. Sobrang abuso. Tingnan mo, nabali pa ang kamay ko. Ano ba talaga ang nangyari? Boss Luo, ang buong pangyayari ay mas alam ko. Ako na ang magsasabi para kay Kuya Hu. Ano ka ba? Karapat dapat ka bang? Mangahas na magpakilalang yung master sa harap ko. Ang yabang mo. Hay, sabi ko sa'yo, babaeng ito, paano mo? Nasisikmurang manakit ng tao. Isang kangalan nasaktan ako ni Boss Luo. Huwag kang makialam dito. Yung Master Chu. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Gusto mo ba akong mapahama? Boss Luo, hindi pa kami nagpapakilala. Ako ang pangalawang anak ng pamilyang Su sa Jiangcheng. Sworn brother ni Kuya Hu. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking kaibigan na hindi marunong magsalita. Dahil kapwa tayong babae, hindi ko na ito pag-isipan ngayon. Pero kung may susunod pa, Sisiguraduhin ko, walang susunod. mabuti naman at naintindihan mo. Kanina, sa telepono, ang junior brother ko, may nagsasabi na may nambubuli sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Ano ba talaga ang nangyari? Si Lola Oda na, kung mangkukulam na to. Hinamak pa si Master Hu. Sinabi pa na ikaw ang backer niya. Kaya nagdala si Master Hu ng ganito karaming tao. Galit na galit talaga siya. Hoy, tol, di ba sinabi mo na ate mo ang boss ko? Tawagin mo nga, tingnan natin kung sasagot si boss. Ate, tagal na nating di nagkita. Tol, pag-usapan natin tumamaya. Manugang, siya ang Dark Knight King ng Jiangcheng. Nababaliw ka ba? Harap-harapan mo siyang binabastos. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-claim ng relasyon, ngayon nagkagulo. Lumaki na ang problema. Ano na ang gagawin? Naku, kinabahan ako. Akala ko talaga ate niya si boss. Chiming, harap-harapan mo ang Dark Knight King. Binabastos mo pa. Hintayin mo lang na itatapon ka sa ilog para pakainin sa isda. True. Siguradong patay ka na ngayon. Huwag kayong masyadong magsaya. Kitang-kita kong maitim ang inyong aura, malapit na kayong magkadugo. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo mo. Anong tawa-tawa? Sinong nagpatawa sa'yo? Anong klaseng sitwasyon to? Ikaw ba ang may karapatang magsalita? Boss, ano ang gagawin natin sa dalawang to? Dalhin nyo, baliin ang mga paa ng lalaki. Sampalin ng 100 beses ang babae. Opo, Master Hu. Ayoko pong maging pilay. Master Hu. Anong Master Hu, Master Hu? Dalhin nyo. Master Hu, dalhin nyo sila. Ano ang relasyon mo sa dalawang babaeng to? Ipapakilala ko, ito ang napangasawa ko na pinahanap ng master ko. Siya si Su Kingsu. Siya naman ang personal na bodyguard niya. Tol, may asawa ka na. Nakalimutan mo na ang ate mo. Hintayin mo, papaluin kita. Sumama ka sa akin sa labas. CJ, Shuming, huwag kang pupunta. Tama, delikado kapag lumabas ka. huwag kayong mag-alala. Tumigil ka. Si boss ko ang nag-utos sa kanya, hindi sa inyong dalawa. Shuming, sana wala kang mangyaring masama. Third senior sister, bakit mo ako tinawag dito? Bakit agad-agad tayo nag-away? Third senior sister, ilang taon na ang lumipas, ganito ka pa rin karahas. Ganito pa rin kalaki at ganito katatag. Di ko lang alam kung gaano ka-elastic. Manyakis. Humahawak ka pa sa akin. Hahanapin mo ng away. Third senior sister, nangako ka sa akin noon. Kung sasaktan mo pa ako, ang problema at pasanin ay lalaking malaki. Bigat na bigat. Ang pakiramdam. Hoy, bastos ka. Ginagago mo na naman si At. Ang laki, ang tigas, at ang elastic pa. Tumahimik ka na. Gawin mong maliit ito. Mangako ka na hindi mo na ako sasaktan. Mawawala na ang malas. Gawin mong maliit ang bigat. Walang saysayang pangako ko. Mangako ka. Mangako ako, hindi na kita sasaktan. Normal na sa wakas. Kinabahan ako. Ate, ikatlo. Nasaktan ka ba sa pagkahulog kanina? Kasalanan mo ito, gago. Hoy, salita lang, huwag kamay. Kung sasaktan mo, lalaki ito. Gago. Inalampas na kita. Alam kong ikaw ang pinakamabait, ate. Ang sweet mo naman. Kapag may asawa ka na, magiging mabuti ka pa rin ba sa akin? Kaya ka pala nanakit agad. Mukhang. Nagselos ka. Ano ba, ate? Magkasama tayong lumaki. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Walang makapantay. Mas maganda na yan. Sek. Patawad na.
Ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Chuming? Baka may nangyari. Tingnan natin. Huwag kang magulo. Putangina, dahil sa inyo, nasaktan ako. Hindi ako sinasaktan ng boss ko. Gusto niyong mamatay? Sobra na kayo. Sobra ako. Anong gagawin mo? Ngayon, magkakilala na kayo? Hindi alam kung ano ang ginawa ng boss ko sa kanila. Wala kayong karapatang mag-utos sa akin. Ayusin ko kayo. Tingnan natin. Huwag kang maglakas loob. Sino ang mang-aapi sa kanila? Ano to? Bakit naman? Katabi mo ang kapatid ko. Dalawang yan ang kaibigan ng kapatid ko. Humarap ka pa sa kanila. Ang kapal ng mukha mo. Esensya na, Chu. Maling tao ako. Patawarin mo ako. Maling tao ako. Nagkamali ako. Maging mabait ka. Kasalanan ko. Sige. Okay. Palayain mo ako. Ikaw talaga. Matanda ka na. Bakit mo pa ginagawa ito? Sige na. Dahil maganda ang mood ko ngayon. Kung may utak ka, umalis ka na. Salamat, boss. Bilisan mo, alis na tayo. Ingat, baka madulas ka. Pangit ng bibig mo. Chu, ang relasyon mo kay Dark Knight Queen. Dapat mo bang ipaliwanag sa akin? Ikaw ang kapatid na babae, di ba? Ako ang pangatlong senior sister ni Chiming. Nabanggit niya sa akin ang tungkol sa'yo. Pangatlong senior sister ni Chuming. Ikaw din ba ang estudyante ni Master Changking? Kaya pala si Boss Lu ay taga Tsuanmen. Kaya't sa loob lang ng ilang buwan, napag-isa niya ang Jiangcheng. Sa ilalim ng lupa, noong bumaba ako ng bundok. Iniutos sa akin ng aking guro na dapat matagumpay ako. Pero hindi ko alam ang gagawin at mahilig ako sa away. Wala akong magawa kundi maging boss muna. Bruha, Ha? Anong sinabi mo? wala akong sinabi. Masaya akong makilala ka, third senior sister. Kung ganoon, kain tayo ng sabay. Sige, may alam akong restaurant na masarap ang pagkain. Punta na tayo ngayon. Bilisan niyo, gutom na ako. Tara. Bosu, ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya Wang. Parang ito pa ang brand na itinatag ni Wang Shiji. Hindi kaya magkakaproblema kung dito tayo kakain. Yung gago na yun, naglakas loob pang magkidnap sa akin. Hindi pa ako nakakapagbayad sa kanya. Anong ginagawa mo dyan? Pasok ka na. Masarap ang pagkain dito sa restaurant na ito. Hala! Tara. Sige, pasok na tayo. Hindi naman siguro magkakaproblema. Tara! Nakipag na ako. Kay Young Master Wang Shiji. Dito tayo magkikita ngayong gabi, Young Master Tsu. Ang aming pamilya Su at pamilya Wang ay laging magkalaban. Kung malaman ito ng matandang Su, baka magkagulo. Brother Su, ngayong gumising na si Old Master Su, ang control sa Su family ay mapupunta na naman kay Su Qingchui. Kung wala kang gagawin, ang posisyon mo sa Su family ay lalong mapanganib. Tama ka. Kaya ang pinakamagandang paraan ngayon ay gamitin si Wang Shiji, si Young Master Wang, para pigilan bukas ang kasal nina Su Qingchui at Chu Ming. Pero, Kuya Su, lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo. Kung nag-alala ka pa rin, edi huwag na lang. Pero sa hinaharap, ang Su family ay mapapasakamay na lang ni Su Qingchui. Huwag kang umalis, Kuya Su. Sigish, gawin natin ang sinabi mo. Masarap na ito. Yeah, ma'am. Hindi mo ba alam na ayaw kong ginugulo kapag kumakain ako? Bigyan mo ako ng paliwanag. Biglang inatake ni Wang Shiji ang lugar namin, kasama ang maraming eksperto, maraming nasugatan sa mga kapatid. Hindi na namin kaya. Ano? Hindi makatarungan ito. Anong problema, third senior sister? Kailangan mo ba ng tulong, third senior sister? Wala, may nagagulo sa lugar ko. Asikasuhin ko muna. Kain na kayo, alis na ako. Hala, third senior sister, mag-ingat ka. Sama-sama tayo ulit. Tagay. Saich, Young Master Wang. Kuya Su. Huwag kang malito, Kuya Su. Kapag kontrolado mo na ang Su family, marami pang magagandang babae. Tama si Young Master Tsu. Nga pala, Young Master Tsu, kanina si Wang Shiji. Bigla kang tinawagan. Hindi kaya hindi siya dating ngayong gabi? Hindi naman. Pero totoo nga, may biglang ginawa si Young Master Wang. Sabi niya baka maantala siya ng kaunti. Darating siya mamaya. Basta dating siya. Tara. Kuya Su, tingnan mo kung sino ang nandyan. Bakit sila nandito?
Ano ang nangyari sa iyo, Manugang? Bakit ka nakangiti? Naalala ko ang isang bugtong na nakita ko dati. Gusto mo bang pakinggan? Sabihin mo, May isang bagay sa mundo na mahaba. Malambot, pero kapag hinihipan mo, lumalaki at lumiliit ito. Ano kaya yon? Mahaba. Malambot, lumalaki at lumilit. Ang ganda mo talaga, Ginyo. Harot, Ano iniisip nyo? Boblegum ang sinasabi ko. Ay ang swerte naman, hindi ko akalain na magkikita tayo dito. Makisalo lang. Okay lang ba? Hindi kayo welcome dito. Tumahimik ka. Security guard ka lang na inupahan ng pamilya Su. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw. wag na Tianjiao, wag mo na silang patulan. Susundin ko ang asawa ko, pwede kayong makisalo kung gusto nyo. Waiter, pagbigyan niyo ako ng ilang mamahaling alak. Batang lalaki, marunong ka bang uminom? Bakit pre, invite mo ba akong uminom? Naman, kung lahat tayo nandito para kumain, kailangan natin ng inumin di ba? Gaano kaami kaya ang kaya mong inumin? Isa lang ang kaya ko. Ang ibig kong sabihin ay non-stop inom. Bastard ka, nagpapalakas ka lang sa harap ko di ba? Seg, waiter, bigyan mo ako ng 10 bote. Alak na di anta, mataas ang proof. Ang lakas mo uminom ano? Subukan natin kung sino ang mas marami kaya. Takot ka ba? Marchu, kung maubos mo ang kalahati ng alak dito sa lamesa, tatawagin kitang itay. Ayoko ng katulad mong anak na walang galang. Bastard ka, hintayin mong maubos mo muna bago ka magsalita. Walang problema. Paano kung ininom ko na tapos hindi ka tumupad? Kung hindi ako tatawag, pabayaan akong mapahamak habang buhay. Lumala pa ang malas ko, kailangan ko na siyang makuha agad. Deal. Ginyo, nababaliw ka ba? Yan ay alak na dianta. Kahit gaano ka pa kalakas, delikado pa rin kung sobra ka uminom. Okay lang, okay lang. Wag mong pilitin, umalis na lang tayo kung hindi mo kaya. Hindi kailangan magalit sa dalawang ito. Ang lalaki hindi pwede magsabi ng hindi kaya. Ikaw na. Ikaw, bakit nakas mo uminom? Ginyo, ang angas mo. Okay lang, okay lang. Ayos ka lang ba? Ano mangyayari sa akin? Uy pre, sumusuko ka na ba? Hindi ako payag. Waiter, bigyan mo pa ako ng 10 bote. Uy pre, tingin ko naman tama na ang nainom mo na. Kung malasing ka at magwala ka. Malalagay sa panganib ang buhay mo kapag na-ospital ka. Kalokohan. Hindi ako magwawala, lalong hindi ma-ospital. Tignan mo, nagwawala na nga, nahihilo na. Kaya ko pang uminom ng 10 bote. Ikaw ang mahina. Ang haba at puti. Bastos. Kadiri ang lalaking to, lasing na nang hahalay pa. Iw. Manyakis. Ginoong Tsu, anong nangyari sa'yo? Lasing, kung hindi mo siya dalhin sa ospital. Bukas, lamay na ang aabutan mo. Bukas may lamay, gusto ko rin. Aalis ka na. Natalo ka sa pustahan natin. Di mo pa sinasabing tatay. AME, panaginip mo yan. Babala lang kapag di mo sinabi, malas ang kapalaran mo. Akala mo takot ako? Magpamassage. Puntang ina mo. Uminom lang, tapos na? Sinong walang modo? Sabi nila, si Hihu ang pangalawa sa ilalim ng lupa sa Jiangcheng. May mga masters na maaring gumawa ng daang kaaway. Para sa akin, hindi ganoon kung wala lang akong sugat. Hindi ako matatakot sa inyong mga hama. Kahit sa kalakasan mo, hindi kita takot, lalo na ngayon. Wang Shiji, ang inyong pamilyang Wang, nagtatrabaho sa puting negosyo. Hindi tayo magkagalit. Ang ginagawa mo, labag sa patakaran. Ano ang estado mo? Ano ang katayuan ko? Ang desisyon ko. Kailangan pa bang ipaliwanag sa'yo? At tanungin kita, nasaan ang babaeng si Loli? Palabasin mo siya. Wang Shiji. Hindi ka pababayaan ng boss ko. Magsisisi ka.
Magsisisi. Hahaha. Sa aking diksyonaryo, walang salitang pagsisisi. Sasabihin ko sa'yo na parito ako upang dakpin kayong mga payaso at baguhin ang ilalim ng lupa sa Jiangcheng. Wakasan, ang yabang mo. Mga kapatid, hulihin siya. Magaling ang boss. Anong ingay? Wang, naggulo ka sa aking lugar. Mukhang gusto mo nang mamatay. Huwag kang magyabang, akala mo ba? Walang akong paghahanda? Lumabas ka, Tsuanyin Zhenren. Ikaw ay miyembro din ng Xuanmen. Dati, ngayon hindi na. Naintindihan ko, pala ito yung tinutukoy na master mo. Axel ng Xuanmen. Ano? Ang lakas ng loob mo kanina. Ano? Sich, ipagpatuloy mo yan. Bakit ngayon hindi ka na maangas? Sumigaw ka, sumigaw ka. Itatali kita mamaya. Tingnan natin kung paano ka sisigaw. Para iligtas ang Xuangmen para sa buhay ko. Kailangan ko siyang patulugin ngayon. Hindi na ako makapaghintay, buhay ko ang nakataya. Anong gagawin mo? Hoy, senior sister anong nangyari? Tawag ng third senior sister mo. Biglang hindi na makontak. Kasama mo ba siya? Hala, may peligro si third senior sister. Ang bango. Bastos, umalis ka dyan. Luo, hindi mo pa ba alam ang sitwasyon? Ang kinabukasan ng ilalim ng Jiangcheng ay nasa kamay ng pamilya Wang. Kung susunod ka sa akin ng maayos, pwedeng maging personal secretary kita. Kung hindi, magdudusa ka. Hindi ako susuko sa'yo. Imposible. Ayaw ng simpleng paan, gusto mo ng mahirap, no? Wang Shiji, gago ka. Bitawan mo ang boss ko. Mga langgam, Axel ng Xuangmen, sa akin ka lumaban. gusto mo yan. Mga api ka sa third senior sister ko, gusto mong mamatay. Sining ng Chuangmen. Badhas Divine Palm. Taga Chuangmen ka rin pala. Little junior brother. Third senior sister, okay ka lang ba? Little junior brother, taksil to ng Xuangmen, mas malakas siya sa akin. Huwag kang mag-alala, third senior sister. Ngayon din, lilinisin ko ang Xuangmen. Anong klaseng tapang yan? Ng ambush? Tsuanyin Zhenren, ang galing sa sining. Ngayon, matitikman mo ang lakas niya. Mukhang malaking problema ang abutin mo. Ikaw muna ang asikasuhin mo. Ikaw. Ang tindi ng masamang kapalaran. Katawan ng masamang kapalaran. Alam ko na, ikaw yung huling estudyante. Changping, yung matandang di mamatay-matay. Alam kong sikat ako, pero hindi yun sapat para iligtas ka. Mamamatay ka ngayon. Kahit malakas ang katawan ng masamang kapalaran, 100 taon na ang karanasan na matanda. Hindi ka pa sapat para patayin ako. Ngayong araw, papatayin kita para mabawi ang galit noon. Munting kapatid. Kulat ang laki, Aiza. Guro, ayos ka lang? Mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa akin. Ang galing niya pala. Grabe ang tama mo. Talagang papatayin kita.
Umalis muna tayo ngayon. Balikan natin siya sa susunod. Umalis? Walang kawala. Walang makakapigil sa akin kung gusto kong umalis. Langit at lupa, ang tunay na pinagmulan. Teleport. Naging kampante ako. Munting kapatid. Dadalhin kita sa ospital. Munting kapatid. Ate, ihahatid kita pauwi. Ang hirap, muntik na akong hindi makabalik. Hoy, ano yon? Wang, may problema. Bukas ikakasal na si Sukingchu. Ikakasal? Kanino? Pinadala ko na sayo ang litrato. Siya na naman ang hayop na yon. Guro, may paraan ba para maalis siya? Meron. Basta maglalagay lang ako ng malakas na feng shui aray. Tiyak na mamamatay siya kapag nahulog sa bitag. Sage, umaasa ako sayo, guro. Munting kapatid, buti na lang nandyan ka kahapon, kundi malas ako. Tatlong ate, huwag kang mahiya sa atin. Munting kapatid, nandito na ako. Tatlong ate. Dalawang ate. Narito. Halata, gusto mo akong iwan para matulog kasama siya. Munting kapatid. Nagkakamali ka, ako. Huwag kang magkunwari. Munting kapatid. Maganda ba ako? Munting kapatid, akin yan. Akin. Gusto ko silang dalawa. Pero kailangan ko muna matulog kasama si Sukingsu. Para mawala ang malas na katawan. Munting kapatid. Noong bata pa tayo, naglalaro tayo ng bahay-bahayan. Nangako ka sa akin noon, paglaki mo, pakakasalan mo ako. Kaya ngayon, sumunod ka na lang sa akin. Munting kapatid, ako rin. Nangako ka rin noon. Kailan mo ba ako pakakasalan? Munting kapatid, akin yan. Akin. Munting kapatid, akin yan. Akin. Pakasalan mo ako. Akin. Pakasalan mo ako. Akin. Siya ay akin. Ako. Dalawang ate, tatlong ate, huwag na kayong mataway. Mayroon akong nobya. Alam namin yan. Hindi kami nag-aalala. Elder sister third sister, huwag kayong ganyan. Kung ganito pa rin, sisigaw na ako. Sigaw ka. Kahit umiyak ka ng malakas, walang sasaklolo sa'yo. Junior brother, anong nangyari sa'yo? Junior brother, ano ang pakiramdam mo ngayon? Third sister, ngayon, medyo nahihilo lang ako. Bukod doon, ayos naman. Junior brother, kanina nasuliin ko ang katawan mo. Napansin ko ang masamang kapalaran sa loob mo. Ay lumakas ng husto. Sisters, alabang panganib na mangyayari kay Junior brother. Ang masamang kapalaran sa katawan ni Junior brother ay umabot na sa ruro. Ayon kay Master, kapag sumiklab ang mala na katawan, sa pinakamagaan, mawawalan ng lakas. Sa pinakamalala, mamamatay, o kay magwawakas ang sekta. Sister Air, wala ka bang ibang paraan? Iligtas mo si Junior brother. Ayaw ko siyang mamatay. Ang problema sa katawan ni Junior brother ay hindi sakit. Kahit na ang espesyalidad ko sa Swan Sect ay medisina, wala akong magagawa. Naku. Kailangan kong matulog agad kay Sukingsu. Ano? Sinong matutulugan mo? Sister, third sister, huwag kayong magkamali. Kailangan kong matulog muna kay Sukingsu. Saka lang maliligtas ang aking mala na katawan. Kung ngayon ako makipagtalik sa inyo, siguradong mamamatay ako. Lolo, uminom po ng tsaa. Inay, uminom po ng tsaa. Mabuti, Chuming, mula ngayon. Ipinagkakatiwala ko na sayo ang apo kong babae. Lolo, Tara, matulog na. bastos. Hindi pa tapos ang kasal. Sige, ngayon naman, palitan na ang mga singsing. Matapos ito, tapos na ang seremonya ng kasal. Sa wakas, oras na para matulog. Mukhang hindi matutuloy ang kasal ninyo. Wang Shiji, bakit ka pumunta sa bahay namin? Noong nakaraan, sanay na anyayahan ko si Misu sa hapunan. Sayang, hindi pumayag si Misu. Wala akong magawa. Kaya napilitan akong pumunta rito. King Chui, tingnan mo. Alam niyang Master, Wang na ikakasal ka ngayon. Nagdala pa siya ng maraming regalo. Hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo. King Chui, bisita sila. Oy, muling nakita tayo. Suot mo ba ngayon ang Angry Birds na brief? Ano? Gusto mo pa rin akong saktan? Yung Master Wang, magtiis muna tayo.
Hindi pa oras para magkagalit. Ngayon ay kasunduan ng aking apo, at dumating kayo ng hindi inaanyayahan. Ano ang pakay ninyo, matandang lalaki? Gusto ko ang apo mo. Ngayong araw, maliban sa akin, walang sinuman ang maaring pakasalan si Su Qingchue. AME, ang yabang mo. Ang mga bagay ng aming pamilyang Su. Ayaw ba ninyong pakialaman ng pamilyang Wang? Matanda? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamataas. Isa-isa kayong dumating, nakakaabala sa pagtulog ko. Hindi ba ninyo alam na marami akong gagawin ngayon? Huwag nang mag-aksaya ng panahon sa kanila. Sampalin muna natin. Sakto, isasabay na natin ang mga dating at bagong usapin ngayon. Huwag masyadong magalak, akala mo ba wala kaming paghahanda? Sa pagdating namin ngayon, Gobernador Zhao, lumabas ka na. Bantayan ninyong lahat kung may manggugulo. Dakpin agad. Ngayon ay may batas na, binata. Kahit gaano ka kagaling sa martial arts, sa harap ni Gobernador Zhao, mapipilitan ka ring sumunod. Nagbabanta ka sa akin. Malakas ang impluensya ni Gobernador Zhao sa Jiangsheng. Hindi ito basta-basta kayang harapin ng pamilyang Su. Biglaan ang pagdating ni Gobernador Zhao. Ano ang dahilan? Ginoong Su, may nagulat sa iyo na nagnanakaw ng buwis ang Su Group at dahil malaki ang yaman mo at kilalang pamilya, kaya ako mismo ang pumunta. Para dalhin ka pabalik at imbestigahan. Makipagtulungan ka. Su Qingchue, ang kapal na mukha mo. Nang may sakit ang lolo mo, pinagkatiwalaan ka niya, kaya ibinigay sa iyo ang grupo. Pero ninakaw mo pala ang pera. At ginawa mo ito, hindi ka nahiya sa pamilya na nagtiwala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Ang aming pamilyang Su ay hindi kailanman gumawa ng illegal, Gobernador Zhao, pakisiyasat po. Wala kang ebidensya. Bakit ka paniniwalaan ni Gobernador Zhao? Ikaw ang nagulat sa pamilyang Su, hindi ba? Ano naman ang magagawa mo? Ikaw, Huminahon ka. Huwag mapadalas alos. May patakaran ang aming sekta. Huwag makipag-away sa palasyo. Tama na. Dalhin ninyo si Ginoong Su. Alice, Lolo, binata, nagsisimula pa lang ang palabas. Ginoong Su, may masamang nangyari sa construction city. sabihin mo agad. May kakaibang nangyari sa city. Namatay ang mga bantay ng hindi may paliwanag. Nag-aaway na ngayon ang mga kamag-anak sa city. Kritika na yugto ng proyekto. Paano ito? At ngayon, maraming balita sa labas na masama para sa kumpanya at bumagsak ang presyo ng stocks. Ano? Ikaw. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito, di ba? Su Qingchue, kung papayag ka lang pakasalan ako, may papangako ko na ligtas ang pamilya Su. Pakasalan ka. Eh saan naman matutulog ang junior brother ko? Naku. Ang problema ng pamilya Su kung hindi tuluyang malulutas. Sino naman ang katabi ko sa pagtulog? Junior, ang sakit-sakit. Paano na ako mabubuhay nang wala ka? Grabe naman, mga walang konsensyang negosyante, dapat magdusa. Su Qingchue, lumabas ka. Tumigil na kayong lahat. Su Qingchue, lumabas ka. Ako ang presidente ng Su Group. Maaari ninyong sabihin sa akin ang anumang problema. Ito ang babaeng iyon. May kinalaman siya sa pagkamatay ni Lao Liu. Huwag inyong pabayaan makatakas siya. Foreman Liu, ang pamilya Su ay palaging mabuti sa iyo. Bakit mo hinihikayat ang maraming tao? Ano ba talaga ang gusto mo? Ang Diyos ang nakakakita sa ginagawa ninyo. Ang Su Group ninyo ay bumili ng lupa sa libingan ng mga dukha para magpatayo. Magdudusa kayo. Ano? Dito lahat libingan ng mga dukha? Kaya pala noong nagtatayo kami noon, nakahukay kami ng kabao. Narinig ko, kagabi, bago nangyari ang aksidente kay Lao Liu, nakakita siya ng isang masamang espiritu. Aya siya namatay. Mamatay ang pumatay. Ano ang gagawin ninyo? Tigil. Mamatay ang pumatay. Binabalaan kita, sobrang malas ko ngayon. Kung lalapit ka pa, mahahawa ka sa malas. Huwag mong sisihin ako. Tanga, natatakot ka sa akin? Patayin kita. Sinabi ko na sa'yo, ayaw mong makinig. Bakit pa? Ang baho ng bibig mo, karapat-dapat ka. Bastos, mamamatay ka ngayon. Mga kapatid, patayin natin siya. Sugod. Ipaghihiganti ko ang asawa ko. Langit at lupa, walang hangganan. Sa makatauhan, ipahiram niyo ang inyong kapangyarihan. Sa laman ka ng pagpapawala. Tigil. Ano ang nangyayari? Parang ito ay sa lamang ka ng pagpapakawala mula sa mga misteryosong sining. Ang galing ng manugang. Marami siyang alam na kakaibang sining. Huwag masyadong maingay. Huwag mo akong mahalin. Ang pogi ng manugang. Nako, parang mas lalo ko siyang nagugustuhan. Naku, itong dalagita.
Hindi kaya talagang nahulog na sa akin. Anong masamang salamang ka ito? Ano ang ginawa mo sa kanila? Gumamit lang ako ng isang magic technique para patigilin sila. Lalaban pa ba kayo? Ikaw. Nandito kami para ayusin ang problema, pero kayo, hindi nyo man lang kami pinapakinggan. Hindi man lang nalaman ang buong kwento, agad-agad na isipang manakit. Takot ba kayo na malaman namin ang sikreto? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kaya ipapaalam ko sa'yo. Suzong, Ginoo, ano ang balak mo? Hindi ko alam, tignan natin. Mukhang may solusyon si Ginoo. Ano nang ginagawa mo? Patay na siya. Masama ang humawak ng patay. Ginoo, Patay? Maniwala ba kayo? Nagpapanggap lang tong patay. ano? Nagpapanggap. Umalis kayo. Ano nang sinasabi niyo? Hindi niyo nare-respeto ang patay. Sasabihin pa na nagpapanggap ang asawa ko. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Grabe na talaga. Sobra na. Grabe na talaga. Wala kang ebidensya, huwag kang magsalita ng basta-basta. Tungkol ito, kahit si Wang Shiji ang may gawa, pero kahit anong mangyari ang taong ito, ay namatay sa construction site ng pamilya Su. Tama siya, Ginoo. Sa sitwasyong ito, tayo ang may pagkukulang. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, talagang magagalit ka na. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo, nagpapanggap lang tong patay. Kung hindi kayo naniniwala, malalaman nyo agad. Tol, gising na. Huwag ka nang matulog. Tigilan mo yan. Sobra na. Anong gusto mo? Alam kong malakas ka. Pero nasa batas tayo ngayon. Kung magwawala ka, may katarungan na magpaparusa sa'yo. Ni hindi na respeto ang bangkay. Ang sama ng ugali. Namatay na ng matagal, pinagpapanggap pa. Kasuklam-suklam ang kapitalistang yan. Mga kababayan, kailangan nyo kaming ipagtanggol. Mahal, ang sakit ng pagkawala mo. Kung hindi kayo magbibigay ng paliwanag ngayon, tatawag kami ng pulis. Tawagan ang pulis. Tawagan ang pulis. Mga tanga, ginagamit lang kayo, hindi nyo pa alam. Kung ayaw nyong maniwala na nagpapanggap ito, ipapakita ko sa inyo. Bumangon ang patay. Bumangon ang patay. Ano nang nangyari? Ginoo, paano mo nalaman na nagpapanggap siya? Ganitong simpleng panlilin lang, hindi makakalusot sa mata ko. Para lokohin ang lahat, nag-make pa siya para magmukhang patay. Talagang pinaghirapan mo yan, ha? Sabihin mo, sino ang nag-utos sa inyo? Bakit mo kami niloloko? Mabuti pa nga ang intensyon namin. Ginagawa mo kaming tanga. Sobra na yan. Ngayon, dapat kang magpaliwanag. Foreman Liu, ang Sugroup at ikaw, walang away. Bakit mo ginawa ito? Buisit, nakakainis. Sasabihin mo o hindi. Kung ayaw mong magsalita, ikaw naman ang magsabi. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang ginagawa ninyong mag-asawa ay panloloko na. Kung ipapadala ko kayo sa presinto, alam ninyo ang kahihinatnan. Huwag, sasabihin ko na lahat. Buti naman. Bilisan mo. Ako na ang magsasabi. Kahapon, tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang nasa likod namin? Kung ayaw mong patayin ang buong pamilya mo, mag-ingat ka sa bibig mo. Dalawang anak ko, menor de edad pa. Kahit arestuhin mo ako, hinding-hindi ako magsasalita. Sabihin mo, sino ang may pakana? Siyempre si Wang Shiji ang may pakana. Kung ayaw mong magsalita sila, ikaw na ang magsalita. Hoy, bata, ang taong nasa likod ko. Hindi mo kayang haapin. Matigas ang ulo. Tignan natin kung hanggang kailan. Teka, Natakot ka na ba? hindi takot. Babalaan lang kita. Kilala ko ang isang malaking tao sa Jiangcheng. Kung magkakagulo ka, hindi ka papayagan ng boss ko. O may backer ka pala? Totoo, ang boss ko ay pangalawa. Sa ilalim ng lupa, malapit kay Heihu. Sinabihan ko na ang boss ko. Papunta na siya rito. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Nagbabanta ka. Akala mo takot ako sa kanya.
Kahit si Huye, kapag nakita ang biyanan ko, luluhod. Lalo na ang isang maliit na tauhan lang. Hinahamak mo ang boss ko? At ninungitan mo pa si Huyi? Hintayin ninyo. Malapit na kayong magwakas. Tingnan natin kung sino. Ang may ganitong kapal na mukha. Hindi man lang ako pinansin. Kuya Qiang. Sino ang nagsabi nun? Ako ang nagsabi. Anong problema? Kuya Qiang, buti na lang dumating ka. Ito yung batang to, sumasalungat sa akin. Nagsasalita pa ng kapalmoks. Hindi ka ba natatakot sa akin at kay Huyi? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Tapos putulin mo ang isang braso mo. Baka patawarin pa kita, kung hindi si Qiangji. Gagawin kitang bangkay. Anong gusto ninyong gawin sa liwanag ng araw? Tinatakot mo ako. Kahit ang backer mo pa ang dumating, hindi makakapagsalita ng ganyan sa aking manugang. Sino ka ba? Putang ina, ayaw mo na mabuting pakikitungo. Gusto mo na masama? Mga kapatid, patayin ninyo sila. Ganyan lang ang kaya ninyo. Huyi, ako at ang mga kapatid ko. Huyi, nasaktan sa construction site. Dalhin ninyo. Tol, aminado ako, magaling ka. Ngunit sabihin ko sa iyo naming humayroon kang lakas ng mastera. Kung may lakas ng loob ka, hintayin mo dito. Ang galing ng loko ito. Si Huye pa, kung alam lang niya, na si Hihu ay umuyuko sa aking manugang. Baka hindi siya ganyan kayabang. Hintayin ko. Ikaw ang nagsabi niyan. Sana hindi ka magsisi. Pagdating ni Huye, katapusan mo na. Kahit isang heho lang o kahit 10. Sa harap ko, kailangan lang nilang yumuko. Ang lakas ng loob mo, tingnan ko nga. Kung sino ang sobrang yabang, hindi man lang igalang si Huye. Huye, nandito ka na. Ito ang lalaking nanakit sa amin. Tingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Nasaktan ang mga tao ko. Heho, di ba? Ang swerte, nakita ulit tayo. Ang kapal ng mukha. Diretso mong tinawag ang pangalan ng boss ko. Batang hamong, hindi mo man lang igalang si Huyi. Iay. Kung gusto mo mamatay, huwag mo akong isali. Siya ang junior brother ni Lola Oda. Ay, tapos na. Qiangji, sino ba si Lola Oda? Pinatay mo ako. Ginungju, hindi ko alam na si Scar Qiang. Ang gago ay nakasakit sa inyo. Pasensya na sa pala. Huwag ninyong pansinin ang mga batang iyon. Bigyan naman ninyo ako ng mukha o hindi. Bigyan ninyo ng mukha si Lola Oda. Sige, matalino ka. Hoy, siya ba ang backer ninyong dalawa? Parang hindi naman ganun kagaling. Ginoong Chu, kayo na ang bahala sa dalawang ito. Ginoong Chu, kasalanan ko, hindi ko kayo nakilala. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Magmamakaawa ako. Kasalanan niya, siya ang nagudyok sa akin na hapin ka. Kung may sisihin ka, siya ang sisihin mo. Ngayon, kahit ang boss mo ay sumuko na. Ano pang mga trick ang meron ka? Gamitin mo na. Gusto mong kalabanin si Ginoong Chu? Hahayaan kitang magdusa ng husto. Sasabihin ko, lahat, sasabihin ko lahat. Kagabi, may isang mayamang lalaki na ang apelyido ay Wang ang lumapit sa akin. Pinagawa niya ako na maglikha ng gulo sa construction site. Bibigyan niya ako ng malaking halaga kapag tapos na ang trabaho. At agad niyang binigyan ako ng 1,000,000 pisong down payment. Hindi ako nakatiis sa tukso kaya. Wang Shiji. Ang taong nagbigay sa'yo ng pera, si Wang Shiji ba ang pangalan? Siya nga. Bosu, ano ang gagawin natin sa mga impostor na ito? I-report sa pulis. Ipakulong natin sila. Pakiusap, patawarin niyo kami. Naiintindihan na namin ang aming pagkakamali. Huwag niyo kaming i-report. Wag, maawa kayo sa akin. Basta huwag niyo lang akong i-report sa pulis. May isa pa akong lihim na sasabihin sa inyo. Anong lihim? Kagabi, nang kausapin ako niyang Master Wang, may kasama siyang isang Taoist priest. Nagtatago-tago at nagbaon ng isang bagay. Mga kapatid, hukayin natin ang lugar na ito ng malalim. Hanapin natin ang bagay na iyon. Sige. Nahanap na namin. Naloko tayo. Chuming, ano nang nangyari sa iyo? Huwag mo akong takutin. Mister, gisingin mo. Mister. Anong hinihintay nyo? Puntahan nyo agad ang boss. Master, ano na ang nangyari sa batang iyon ngayon? Agumpay. Ang batang iyon ay nahulog sa aking great array of gathering misfortune. Hindi siya mabubuhay hanggang sa gabi. Napakaganda. Second senior sister, ano na ang lagay ng little junior brother? Ang kasawian sa katawan ng little junior brother ay umabot na sa rurok at ngayon ay nahulog pa siya. Sa masamang plano ng matandang asong Suanyin, kaya siya nahimatay ng ganito. Malamang hindi na siya makakalampas sa gabing ito. Second senior sister, may paraan pa ba para mailigtas siya? Ang kasawian sa katawan ng little junior brother, kahit ang aking master ay walang magawa. Lahat ng ito ay nangyari kay Chuming dahil iniligtas niya ako. Kasalanan ko lahat ito.
Kung may mangyari man sa kanya, ayaw ko na rin mabuhay. Napakabait ni Mister. Hindi ako naniniwalang may mangyayari sa kanya. Gusto mo ba talagang iligtas si Chuming? May iba ka pa bang paraan? At ang paraang iyon ay napaka-espesyal. Kailangan ko ang tulong mo. Anong paraan? Simple lang ang paan. Ikaw at si Chuming, magtalik na kayo agad-agad. Mas mabilis, mas mabuti. Ano? Gusto mo ba talaga siyang iligtas? Junior brother, mayroon siyang malas na katawan. Sue, mayroon kang natural na espiritual na katawan. Magkakasundo ang dalawa. Kapag nagtalik kayo at nagsanay ng magkasama, maaalis ang panganib ng malas na katawan ni Chuming. Tandaan mo ito. Hindi pa gaanong katagal ang kasal namin. Dapat susubukan pa kita. Ngunit ngayon, swerte mo. Sabi ko sa'yo, third sister, isang oras ka nang naglalakad-lakad. Tumigil ka nga. Matagal na siya sa loob. Wala pa rin nangyayari. May problema kaya? Anong problema sa pagtatalik? Huwag kang mag-alala. Ako kasi, narinig ko mula pagkabata, hindi pa nakikipagrelasyon si Sue. Baka hindi siya masyadong marunong sa mga bagay sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi masyadong marunong. Ito. Sister Yu, kung hindi masyadong marunong si Miss Sue, pupunta ako sa loob para tulungan siya. Hindi pwede. Hindi ako mapapanatag kung ikaw ang tutulong. Ako na lang ang pupunta. Hindi ako sang-ayon. Parehong tayo na lang ang pumasok. Sige. Kung pupunta kayong lahat para tumulong, isama ninyo ako. Ikaw, pwede ba? Sigurado ba kayo? Sabay-sabay tayong pumasok para tulungan si Sue. Takot ka ba? Kung takot ka, manatili ka na lang sa sala. Ayoko ring ibahagi ang aking junior brother sa iba. Sino ang takot? Pumasok na tayo. Nawala na ang lahat ng malas. Nasira na rin ang balakid ko. Ang sarap. Aray, Junior brother, manugang. babaeng manyak. Master, sabi mo, nahuli ng iyong teknik ang lalaking Chu. Kumusta na siya ngayon? Bagamat malakas ang lalaking Chu. Dahil mayroon siyang mahinang punto, kahit hindi siya mamamatay, nawalan na siya ng kalahati ng buhay. Palagi akong kinakabahan. Alam mo kung bakit? Palagi akong hindi mapakali. Hanggat hindi napapatay ang batang ito. Hindi ako mapatay, hindi ako makatulog, hindi ako makakain na maayos. Master, naalala ko, sinabi mo, mayroon kang dalawang kaibigan. Mayroon kang dalawa. Ang palayaw ay itim, at sila ay mga mamamatay tao ng Dacia. Tama. Bakit, Wang, gusto mo bang kumilos ang itim at pula? Maaari ko silang ipaalam. Ngunit mataas ang bayad nila. Ngunit, basta maalis ang balakid na iyon, at makuha ang mundo ng ilalim ng Jiangcheng. Sulit ang lahat ng gastos. At para masiguro ang tagumpay, gagawa ako ng dalawang preparasyon. Hindi ko inakala na napakaganda ng katawan ng manugang. Naku, mabilis ang tibok ng puso ko. Parang talagang nagkakagusto na ako sa kanya. Ilang taon na lang hindi nakita. Ang liit-liit na junior, ngayon malaki na pala. Hindi ko akalain na ang unang pagkakataon ng junior ay napunta pa kay Suking Tsu na yun. Nakakainis talaga. Hoy! Kayong tatlo, bakit kayo nakatingin sa akin? Ay! Takot ako. Ginoo, kamusta pakiramdam mo ngayon? Ang katawan ko ngayon. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang, third senior sister. Nawala na talaga ang malas. Second senior sister, third senior sister, ang katawan ko ngayon. Ayos na ayos. Hindi na kailangang mag-alala. Namamatay dahil sa pagsabog ng malas. Mahal, mahal. Mahal, kung masakit, bumalik ka na sa kama at magpahinga. Anong ginagawa mo dito? Bastos. Sinong mahal mo? Dati peke, ngayon totoo na. Presidente Su, ang masasamang sismis laban sa Su Group. Nalinis ko na. Salamat, second senior sister. Pinagaling mo ang problema sa katawan ng junior ko. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Bakit wala si Lolo Su? Dati, dinaki siya sa investigasyon. Ginamitan ko ng koneksyon, pinalaya na siya. Wala ba siya sa bahay ngayon? Parang wala rin si nanay. Baka may nangyari. Huwag mag-alala, Presidente Su. Baka sinagip ni Mrs. si Lolo. Parang may mali pa rin. Sino nang gago ng papatay sa asawa ko? Kahit sino kayo, saktan ng asawa ko. Mamamatay kayo ngayon. Mayabang. Di mo ba kilala ang Black Red Twins? Black Red Twins. Sila ang pinakamalakas sa Grazia.
Mga payaso lang yan. Ang lakas ng loob mo. Sa mga nakaraang taon, 10 Grandmaster na ang pinatay ng Black Red Twins. 8 bises na, ganyan ka magsalita. Mamamatay ka. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin ako? Pag nasa impyerno ka na, si Haring Yama ang magsasabi sa'yo. Junior, kailangan mo ba ng tulong ni Second Senior Sister? Hindi na. Ako na ang bahala sa kanila. Mamatay ka na, gago. Ang lakas ng cultivation niya. Kami ay Peak Grandmaster. Paano mo? Grandmaster. Mga langgam lang yan. Ano na talaga ang nangyari kay Genren? Naku, may nangyari sa Black and Red Duo. Ano? Buti na lang may backup plan ako. Nauna akong humuli sa pamilya ni Su. Ang galing mo talaga, Wang. Habang hawak natin ang pamilya ni Su bilang hostage, kahit hindi siya mamatay, hindi na siya makakagawa ng gulo sa atin. Hindi ako makontak ni Mama at ni Lolo. Baka may nangyari sa kanila. Huwag kang mag-alala, Boss Su. Ako na ang bahala. Tutulong din ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Siguradong ligtas si Mama at si Lolo. Sumama ka rin, Boss Su. Puntahan natin ang lumang bahay. Su Qingchu, may nangyari sa nanay mo. Ano? Kumusta si Su Qingchu? Anong pakiramdam na maging hostage? Anong ginawa mo kay Lolo at kay Mama? Huwag mong banggitin ang matandang yon. Itinuring ba niya akong apo? Tama si Kuya Su. Ang tunay na panganay ng pamilya Su. Pero si Lolo Su, binigay ang kontrol ng pamilya sa isang babae. Iginagalang ba ninyo si Kuya Su? Su Qingchu, nararapat lang sa'yo ang nangyari sa'yo ngayon. Ikaw ang may kasalanan nito. Pwe, Ingrid ka. Kung naging responsabling tao ka lang, hindi ibibigay ni Lolo ang pamilya sa akin. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, lahat ng sa pamilya Su ay akin. Papatayin kita ngayon. Huwag mong galawin ang babae ko, Su Wanhai. Gusto mong mamatay. Ayong lahat ang may kasalanan. Buti na lang dumating ka. Ngayon, huhulihin ko kayong lahat. Tumakbo ka na, Shuming. Huwag kang mag-alala, mahal. Yung duwag dyan. Lumabas ka na. Buhay ka pa pala? Nahuli ka sa bitag ko. Nakakagulat na buhay ka pa. Pero sa paligid natin, naglalagay ako ng deadly formation. Maliban kung Diyos ka, wala nang makakapagligtas sa'yo. Pasensya na, pero meron niya akong kapangyarihang parang Diyos. Kayabang mo. Ito ba ang deadly formation mo? Parang wala lang. Ganito pala kalakas ang kapangyarihan mo? Mahal, Anong gagawin mo? paparating na ang mga pulis. Ang galing ninyo. Kidnap at extortion. Habang buhay kayong makukulong. Nanghihina ang tuhod ko. Karga na lang kita pauwi. MS Su, papakasalan mo ba si MR Chu? Kahit saan man sa mundo, susundan ko siya habang buhay. Gusto ko. Ginoong Chu, gusto mo bang pakasalan si Binibining Su? At maging tapat sa kanya magpakailanman? Gusto. Ayaw niya. At Urjay Sanjay. Kailan mo ako pakakasalan?